Okay, so pag-usapan naman natin ngayon eto pong, grabe hong pustahan diyan po sa Twitter, tungkol po rito sa authenticity ng ano, ng, Pulveron video, okay. Bakit Paul? Hindi yan Paul, dapat, double O, may gali, yan, Pulveron, okay. Yan, grabe ho yung pustahan diyan. At etong nakakatawa rito, sabi ni Jason sa US video experts willing to testify says the full Pulveron video is authentic. Kasi po, merong butas po ng puncher. Hindi, biro lang. So sinasabi nila rito na authentic nga raw po yung Pulveron video. Alam niyo ho ba na wala hong mga wala hong mga Fulmoronics ang nag-i-insist niyan sa akin na JDB, yung video ni Maharlika, authentic. Bakit po? Kasi po, simula pa lang sinabi ko, yung video, di ba sinabi ko yon? Unang, ako nga una ano niyan nagkuha ng kopya, tapos, kinontent ko, di ba? Nung tanghali. Ah, tinest ko na yon. Talagang, sabi ko nga, hindi ito deepware product. Hindi ito AI product. Saka halatang walang layer yung video. So, 'di ba pinakita ko rin sa inyo. Ngayon, ito namang ginawa nilang test dito, 5 klaseng test daw yung ginawa. Ano pa man ang test na ginawa nila diyan, pareho lang din po ang sa akin, ang sa NBI, sa PNP ng resulta. Authentic ang video. Totoo ang video. Pero pagdating po sa validity, doon po nagkakatalo. Kasi dapat po valid yung laman ng video na kung ito po ay kuha noong 2012, dapat cute na cute si PBBM. Di ba? And he was very, very active nung impeachment trial nito ni Corona. Oh. At saka yung haircut niya doon. 'Di ba? Ang layo rito. Ang haircut niya noon mahaba. Mahaba yung buhok ni PBBM noon. Yung isang video yung pinakita ko sa inyo, sabi niya, ang laging concern sa kanya ni Aimee, etong kanyang buhok dahil lagi niyang pinahahaba ang buhok niya. O, laging lagpas ng tenga. Tapos kukulitin siya. 'Di ba? Correct, magkaiba yung tenga. And what makes it authentic? Kasi po yun po ay product po ng makeup at saka ng proper lighting para magmukha itong luma. Wala nga anong ginawa nila roon? Nilabas nila yung video na kamukha pa nga nung foreigner na nahuli sa bahay ni Harry Roque. Pati yung tenga nung nire-review namin yan sa GC. Nako, parehong-pareho yung angulo, yung hilatsya ng pagmumuka. Ang ano lang doon, yeah, tama nga. Yun nga ho 10 years older. Sabi ko nga, bakit ganon? This is supposed to be 2012 video. May mga HD na noon, noong 2012. May cellular phone na nga noon. Usong-uso na rin yung UHF. Uso na rin po yung tawag dito, yung high definition. Hindi po ito yung parang pang 1970s pa. Pero ang ginawa nila, ang itsura ni PBBM, pang petsa po ng 2024. Ay nako. O ngayon, eto pro PBBM ito si election. Sabi niya rito I will also donate $10,000. Grabe, ang laki niyan. Kuri, magkano yun? $10,000 in peso. To the charity, cooperative, or community and their choice here in the Philippines. Katumbas daw po ng 10,000 dolyares. Magdo-donate siya. Sabi niya. So, if presented by tomorrow, August 15, okay, kanina po, pero walang nangyari.
at 12 noon Manila time. Something good should come out from something stupid. So, hindi lang yan. Grabe, di ba? Eh, etong paghahamon nila na authentic daw sabay banat ng labas na tayo ng EDSA. Sabi nila, Meta restores tag video. I-restore naman talaga yan kasi genuine naman yung video. Ang ayaw ng Meta, yung faking video, yung mga deepware, pati yung boses. Kaya po, hindi po nila dinipware ito sapagkat alam po nila yan, nila Maharlika, that recently, a deepware contents, yung channel mismo sa YouTube, it was taken down by YouTube dahil nga po sa paggamit ng deepware na pinagmukhang kaboses ni PBBM na mapapaaway talaga tayo. Hindi ba ginagamit nila lagi, sinasabi na mapapagyera tayo sa itong panahon ngayon ni PBBM? Mapapagyera tayo kasi ganito, ganito. Kasi nga po yung account na yun na mukhang kanila rin ang galing sa mga pulmoronics din, yun ang ginagamit nila. So, nang ma-detect ito ng YT, tinake down yung channel na yon. As in, entire nun, tinake down yun. Pati ang revenue nun, take down yun. Kasi, yung pinagkakitaan nila ay illegal na pamamaraan. So, lahat po ng revenue nila doon, hindi nila makukuha yun. Last na yung nakuha nila. Grabe yung ginawa nila doon. Diba? Para mauto ang taong bayan na ma-justify na si PBBM ay talagang dinadala tayo sa digmaan. Kasi naman pala merong ganong klaseng video na mapapanood sa internet. So, ang tanga lang ng mga ito. Akala ko ba marami pang video yan? Bakit hindi nila ilabas sabay-sabay? Kukuha na naman sila ng aktor. Baka naman yung susunod na aktor na mailabas nila dyan sa video na yan, sa pulmoronic video, naman ho, toddler naman. Sabihin nila, ayan, gumagapang pa ha, para talagang masabi natin si PBBM. Sabi nga ni Tatay Digong, noon pa, bangag na hanggang ngayon, bangag pa rin. Kaya, toddler na yung nilagay namin dyan. Ay, nako, sabi ni LV. Jason has been in the business of media for years. Shame on him. Degrading the media to say that the video is authentic. Hindi nga po, authentic naman po talaga yung video. Hindi po ito talaga, sinadya po nila talaga na yung tao, make-upan nila para magmukha po itong hawig kay PBBM. Pagkatapos, yung ilaw nila, ginawa nilang parang two-tone lang. Di ba, meron tayong tinatawag na black and white. So sa kanila naman, yung medyo, medyo black at saka blue-green para magmukhang madilim at luma na pang 2012. Pero ang hindi nila na-remedyohan doon, dapat yung tenga, tinapalan nila para magbukol, magumbok, umakma talaga. Tapos yung mata, ganon, yung hairline, di ba? Kaya nga nung in-enhance palalo ito ng NBI, ayun, lumitaw yung tunay na itsura ng tao. And you know what? May nakuha po silang picture na kung saan nga itinatanong na sino ang nakakakilala rito. Yung nakasakay sa bus, ako ng baka, si PBBM magbabas. Ay, nako. Hindi na nga talaga nila maiwasan ng ICC, kaya kahit na anong gawin nila, di ba? 2012, kahit yung damit pang 80s. Kaya nga yung nakaganon. Di ba may amats nga itong mga to eh. Siguro nataranta sila na hindi gawin natin para mukhang luma. Iniisip pa nga nung iba roon na baka to waiter ito eh. Ako naman, tingin ko naman doon, hindi ko masabi na waiter yun doon sa pinagdausan nila. Pero ang isang maliwanag doon, ito pong video na to ay kuha bago pa mag-party-party sila Maharlika. Yun.
Gano'n ba yung damit ng, mga Chinese? Correct. Meron ng, usong-uso na nun ang Samsung. Yan yung panahon po na nagsisimula ng makipag-compete ang Samsung. Kasi way back mga 2008, up to 2010, ang, BlackBerry at saka ang ano, BlackBerry at saka yung, Nokia ang mga nangingibabaw niyan. Tapos dumarating na ngayon etong si Samsung noong mga 2009, 2010, diyan na nagsimula si Samsung. Oh, and then, at the time, nagkaroon ako ng, first, Samsung foot phone ko, 'yan. Yung, uso pa yung keypad nun, tapos meron akong BlackBerry, meron akong Motorola Tundra, oh, meron akong, ah, iPad, ay naku. Yeah, yung damit na nakagano'n yung kwelyo, sabi ko nga, "Ay tanga niyo, never nagsuot ng ganyang klaseng style si PBBM na gano'n nakalapat yung, kwelyo." Eh, ang, madalas pa nga na nakikita ko nun maski when he was a congressman, maski sa Senado 'pag hindi siya naka-coat and tie, ang, suot ni PBBM yun pong alam ninyo yung, damit ah, ng delivery boys ng Coca-Cola, yung Coca-Cola na Butler's Philippines, yung puti na may kuwelyo tapos yung nandito diyan sa hindi ko alam kung anong tawag doon, yung may botones. Yun ang palaging nakikita kong suot ni PBBM sa mga pictures. And then favorite color niya, pink. Oh, yan ang favorite color niya. Ay naku. Kaya naman po itong ating, isang kapwa natin na supporter kay PBBM, eh, eto talagang, ano siya, G na G talaga na makipagpustahan diyan sa authenticity. Kasi ang kailangan ditong pag-usapan ay hindi po yung authenticity ng video, but the validity of the content. Kailangan umakma sa itsura ni PBBM noong 2012. At dapat ma-justify nila bakit mukhang pang 70s yung kalidad ng pagkuha ng ng video, yung kulay, yung setup nun, bakit ganon. At bakit yung klase ng pagsuot ng damit hindi akma sa fashion ni PBBM, 'di ba? Tapos yung mukha, bakit pang 2028? Advance, 'di ba? Not even pang 2022, 24 pang mukhang 2028 talaga eh. Yung mukha pinatanda nila doon, namamagana yung mukha. Oh. Ay nako. Okay, so iwan na natin ito. Lang talaga yung mga ano, wala nang ano, wala na talaga sa katinuan eh.